hindi na pwede sirain yun eh. Yun ang kasi yung prescription eh. Yun na yung sinabi ng doktor, mga kapatid ko na si Eliseo eh. Pagka ginawa mo yun, gagaling ka. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Hindi, sabi niya, doon na lang. Namili pa. Namili pa lang ang gusto. Pagalingin siya, mga kapatid. Parang gano'n, napakarami mga kapatid ko ng tao. Napakaraming gano'n tao. Everybody say amen. Amen. Pihi ka. Pihi ka, mga kapatid. Ang tinitingnan, mga kapatid ko ng tao, mga kapatid ko, na simbahan, na isang gawain, mga kapatid, yung napakagaganda kaya doon siya. Pero yung kaligtasan, wala na. Hindi nakatingin doon, hindi interesado, mga kapatid ko, sa kung gaano kaganda ng templo. Kaya nga, mga kapatid, ang Jordan, yun yung tipo, mga kapatid ko, hallelujah, ng kaligtasan ng tao. Tingin natin marumi, mga kapatid, pero hindi yun ang kanawa ng nilinis doon, ang kaluluwa, mga kapatid. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Nireject niya ang mensahe, mga kapatid. Napakasimple lang ng mensahe, maligo lang, mga kapatid ko. Sa Jordan. Kaya nga, dami tao talaga ngayon. Nire-reject ang gospel ng ating Panginoon sa Kristo. Nire-reject, mga kapatid. Everybody say amen? Yes. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit, mga kapatid, may panglima yung attitude ni Naaman. Gusto niyang gumaling, pero ayaw niyang sumunod. Maraming gano'n, napakaraming tao. Gusto maligtas, pero ayaw sumunod sa Diyos. Hello? Kaya nga, mga kapatid, tinuturuan talaga tayo ng Diyos eh. Dinitrain tayo ng Diyos, hinuhubog tayo ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang pinag-usapan dito, hindi yung present life mo. Kaya tayo sumasapa ng lilingkod, hindi para sa present life mo. Hindi para sa pangangailangan mo. Dahil kahit wala kang pangangailangan o may pangangailangan ka, ang Diyos handa nang mag-supply sa iyo. Amen? Amen. Amen. O, tingnan mo yung mga nag-abroad, mga kapatid ko, at sa mga taga rito. Tingnan mo, mga kapatid ng tao. Mas mainam pa nga yung mga pasimple-simple tao, mga cellphone, mga kapatid ko, ang gaganda eh. Tingnan mo yung mga nag-abroad na titipin. Hello? Pagdating dito, pareho lang din naman. Pareho lang. Yan yung totoo. Pareho lang naman. Anong pagkakaiba? Ha? Pareho lang di kayo nakamiti. O nag-abroad ka pa, dito ka na lang. Hindi lang palang kailangan. Masaya lang palang kailangan. Everybody say amen. Amen. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, yung attitude lang importante. Ha? Kasi, ang pride, kung minsan, yun yung sumisira sa buhay ng tao. Ma-pride kasi sinaaman, kung mayaman, kung maganda, mga kapatid. Pero ang importante, yung pagsunod sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga, ang present life, hindi yan, mga kapatid ko, ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga, mga kapatid, dito, mabubuhay ka. Bakit ang Diyos? Biro mo, sinabi niya yan. 2,000 taon na nakakaraan, sinabi niya, my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Lahat yan susupply sa iyo, mga kapatid. Sa ayaw mo sa gusto, kakain ka. Sa ayaw mo sa gusto, dadamit ka. Nakakahiya sa iyo, sa Diyos. Kung lalabas ka sa kalsada, wala kang panty. Pero bakit lagi kang may panty? Lagi kang may suot na damit kasi sinusupply ng Diyos. Hindi ka nawawalan. Amen? So hindi nakatingin doon ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung relasyon mo sa Kanya, dahil ang tinitingnan ng Diyos, yung kaligtasan mo, hindi dito, kundi sa eternity. Yun yung tinitingnan ng Diyos. Kasi yung dito sa present life mo, o na may trabaho ka, makakakain ka, sabi ni Mateo, huwag mo lang lalahanin yung bukas. Hayaan mo yung bukas, mag-aalala sa kanya sarili. Huwag mong problemahin ang problema, hayaan mo ang problema sa kanya sarili problema. Kaya mo ang problema. Huwag mo lang problemahin yun. Kasi ang Diyos ang bahala doon. Ang problemahin mo, yung maayos mong relasyon sa Diyos. Yes. Yun yung importante, mga kapatid. Amen? Amen. O, 40% para sa ginagawa mo sa buhay mo. Yung 60% para sa Diyos mo. Labangan mo dapat, mga kapatid, palagi ang para sa Diyos. Yes. Paglilingkod sa Panginoon. Kung patay-patay ka, mga kapatid, kaya patay-patay din siguro. Depende rin yan sa iyo. Pag masipag ka sa Lord, masipag din siya. Amen? Amen. Ha? Yun yung katuwiran ng Diyos. Ang importante ngayon, mga kapatid, kasi good ka ng good sa trabaho, overtime ka ng overtime sa trabaho, pagdating ng oras, wala rin naman. Hindi
mo na-enjoy ang buhay mo, tumanda ka na lang sa nakatrabaho mga kapatid, hindi ka nag-enjoy sa buhay mo. Pagdating ng oras mga kapatid, kung malas-malasin pa, disgrasya pa sa eternity. Amen. Amen. Maraming ganun. Kalibutan ng Diyos. Sige, buong buhay, gugugulin mga kapatid ko para sa kapararakan sa buhay na ito. Pagdating ng oras, wala pa rin. Sino makikinabang? Pero kung nagpapagmana, yung apo ko, pastor. Yung apo mo, sino pagmamana? Balik din sa wala. Hindi dapat maging mentalidad natin. Kailangan sumunod lang talaga. Yung pagsunod sa mensahe ng ating Panginoon. Yun yung pagkakamali. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Yun yung pagkakamali na naaman sa kanyang buhay. Napakinabangan ba niya? Wala rin. Kahit tayong yaman, mga kapatid, hindi mo mapakinabangan. Importante talaga ngayon ang Panginoon. Ayaw Kristyano, maliban na lang siguro, kung di ka Kristyano, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka, gugulin mo sa anong buhay mo, mga kapatid. Pero kung ikay mananampalataya, ikay tumanggap na sa Panginoon, ay gugulin mo talaga ang buhay mo para sa Panginoon. Kung iniisip mo raw na may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Malinaw yun, di ba? Kung iniisip mo raw na may buhay na walang hanggan, kung di ka nag-iisip ng buhay na walang hanggan, o sige, huwag ka na mag-isip. Hello? Kasi ang Diyos mga kapatid, willing talaga, kahit isa, walang makapahanap. Yun yung kasi after ng Lord. Hindi siya mga kapatid ko nakatingin sa material na bagay. Amen. Amen. 2 Peter 3:9, ayaw niya na mayroong isa na mapapahanap. Yes. Kaya nga gusto ng Diyos ang mga tao ngayon susunod talaga sa buong katotohanan ng Panginoon. Ano man yung mistakes na kanyang nakumit, surrender to the will of God. Huwag nating hayaan mga kapatid ko, mangitlog ng mangitlog ang pagkakamali. At magbubunga ito ng pupo. Alam niyo yung pupo? Mahirap. Kailangan mamunga ito mga kapatid ko ng mabuting bunga sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit daw mga kapatid ko, mga servants ni Naaman ay nireject mga kapatid ng utos? Lalo't ang mga matigas pa mga kapatid. Dahil ayaw niyang lumaya sa kanyang kalangan. Ganun lang yun. Kaya nga namili siya mga kapatid. Pero nung siya sumunod, anong nangyari mga kapatid? Sumunod nga, nag-iinit naman. Susunod lang din pala. Diba? Pinahirapan pa ang sarili. Hello? Yes. Amen. Susunod lang pala, mga kapatid ko, kahirapan pa, sumunod ka na. Yes. Kaya nga, mga kapatid, nandito na rin tayo sa pagiging Kristiyanismo natin, sumunod na tayo, mga kapatid ko, sa kaliliit ang bagay na ipinakasunod ng Diyos sa atin. Dahil ang pagsunod, mga kapatid ko, ay importante. Obedience is better than Sacrifice. Masunod mo ang siyam, yung isa hindi, lahat yun, hindi mo nasunod. Ang 10 utos daw, masunod mo lang yung siyam, yung isa, hindi, mga kapatid, ay wala rin kaulman. Ganun din sa utos sa aking Panginoon. Ang pagsunod ay pagsunod. Pagsunod talaga. Amen? Amen. Ngayon, pagka sumunod ka, mga kapatid, atong pastor sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong Kagalingan. meron tayong magpapala sa Diyos. Yun ba ito? Ba't natin pahirapan ang sarili? Kaya nga mga kapatid, nung naranasan ko yung kahirapan sa buhay, spiritually, nung sumunod ako sa Panginoon, ito lang pala ang solusyon ng kasiyahan, yung makatawa kayong tawa talaga na masayang tawa. Hindi yung tawa mong pusalan. Ganun lang. Okay, tawa nga sa ganun lang mga kapatid. Yung tawa talaga na yung masayang tawa. Yun lang pala pagsunod lang pala sa Panginoon pagpapalaya lang pala sa buhay. Ba't ko pahirapan sa sarili ko? Meron naman palang kagalingan. Maraming ganun mga kapatid. Part-time happiness. Naghahanap ng part-time na kasiyahan sa buhay. Part-time na, kaya nga part-time na yun Hindi full-time. Sa Lord ang full-time. Amen. Everybody say amen? Amen. Nasa Panginoon ang totoong kasiyahan. Amen. Kaya nga wala man tayong kayamanan dito. Kaya nga sabi ko, basta ang luya sa kinabuhi sa tao. Pobre na nga, maintindihan mo pa. Ay, kaluya.
pobre man kayo ko sa una. Ang hirap-hirap ng buhay ko noon. Pero po, ang hirap na nga ng buhay, may impyerno ka pa. Pero maglingkod na lang sa Panginoon. Di ba yung mahirap malangit man lang sana kahit konti. Makaupo man lang sa trono ng sa hinintuang hagdanan o sa hinintuang sahig ng Panginoon. Kahit kung lang, kahit tagawalis na lang ako ron, okay na sa akin. Basta maligtas lang. Amen. Amen. Ko yung yaman, mga kapatid. Madali magpayaman, madali ka rin mamatay. Abangan mo lang nung kapitahin mong Chinese dyan. Butapin mo, gamit ka na pera. Pero madali ka rin mamatay. Kaya pag namatay ka, kawawa naman ang kaluluwan. Hello? Amen. Para sa akin, yung katwiran ni Naaman, 5 pagkakapali niya, dapat talaga ma-reform. Hindi tayo pwedeng pumunta sa mga tao, pupunta tayo sa ating Panginoon. Amen. Ang prescription ng Panginoon sa atin, sumunod tayo. Pag sinabi sumunod ka, walang partial. Kailangan buong-buong kasunod. Amen. Amen. Hindi yung siyang lang sundin mo, yung isa, ito, mahal mo ito, hindi talaga masunod eh. Alaga-alaga mo to, hindi pwede yun. Kailangan buong-buong pagsunod. Amen. Amen? Ang sumaya ang buhay. Kaya happy ang buhay. Amen? Amen. Wala mang karangyaan sa buhay, masaya ka nang nilingkod sa Panginoon. Bahala na si Lord, kung dadagdagan niya yung mga pagpapala mo material, bahala na si Lord. Pero ang importante ngayon, first and foremost, ay maging masaya tayo sa pagsunod, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa bawat pagkakamali, may consequence na nangyayari. Kaya sinaaman sa kanyang pagkakamali, nagkagahirap-hirap sa kanyang kete. Amen. Yung spiritual leprosy, mga kapatid. Ngayon, sa tala, yun, marami doon na kapag kumain ka sa tala, mandiri ka. Kasi yung nagsiserve sa'yo, ano order nyo? Akala mo, bumabali yung pala, 2 na lang daliri. Tapos sa pagsanggas, kasi yung mga mata, mga kapatid, buwan na. Ang dami ka sa tala. Mga nagbabayad yan, mga kapatid, wala nang mga hinlalaki. Mga gumaling na. Buti na lang, gumaling sila. Eh dati, mga kapatid, kung merong nung unang panahon, wala pang gamot eh. Ngayon, meron ng gamot, sinusunog. Sunog yung may mga, pag malala na, sinusunog na lang. Hindi sila na lang, mga kapatid, ng pamatay. Kung sino patay, o sinunog, patay na. O di magaling na. Nasunog eh, patay na eh. Ganun lang yun. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon ang lahat,